si Andres Mercado, bagamat 8 taong gulang lamang ay nakakuha ng maraming premyo sa mga paligsahan sa loob lamang ng kalahating taon dito sa lungsod ng Ulap para sa gamot ng kanyang lolo. Parang isang henyong nakatago. Mula nang pumanaw si Perlita Mendoza 3 taon na ang nakalipas, ang anak kong si Maya ay naging napakasuwail. Lagi na lang siyang naghahanap ng gulo, para siyang isang maliit na demonyo. Kung mayroon akong tulad ni Andres Mercado na batang henyo para maging tutor ni Maya, baka sakaling maituwid siya. Pero hindi sapat ang talino ni Andres Mercado. Hindi niya kayang kontrolin ang batang prinsesa. Kayong dalawang masasamang tao, hinaharang pa ninyo ako. Ang lakas ng batang ito. Halimaw. Mga duwag, huwag kayong tatakbo. Batang lalaki, umalis ka sa daan. Ang mga masasamang tao na ito ay talagang nangangailangan ng disiplina. Bakit hindi ako makagalaw? Bakit hindi ka tumatakbo? Dahil alam ninyong mali kayo, magpapakabait ako at magpapatawad. Bigyan ko kayo ng mabilis na parusa. Mamatay kayo. Maya, tumigil ka, hindi mo alam ang iyong lakas. Bakit hindi rin ako makagalaw? Isang snap lang ng kanyang mga daliri at hindi na makagalaw ang mga tao. May ganito siyang kakayahan. Wala nang problema sa pagdidisiplina kay Maya. Andres, Paumanin sa iyo, Lolo. hindi na kita maaasamang makasama habang lumalaki ka. Lolo, huwag mo akong iwan. Makakahanap ako ng pera para sa gamot mo. Alam ng lolo mo ang kanyang sakit. Ang lahat ng alam ko ay itinuro ko na sa iyo. Ang sining ng pagpapatigil ng katawan ay masyadong kapansin-pansin. Huwag itong gagamitin ng basta-basta. Kung hindi, maaari itong magdulot ng mas maraming problema. Lolo, ang mga masasamang taong ito ay sobra na. Pagbibigyan lang sila ng leksyon ay wala namang masama, di ba? Andres Mercado, sandali lang. Ito ang aming calling card. Tito, ikaw ba ang nag-organisa ng paligsahan na ito? Oo, tama. Ang Korporasyong Santiago ang numero 1 kumpanya sa lungsod ng Ulap. Halos lahat ng paligsahang sinalihan mo, kami ang nagpopondo. Sa totoo lang, bata, narito ako para alok kang maging guro ng anak kong babae. Ang anak kong si Maya, dahil sa biglaang pagkawala ng kanyang ina, ayaw niyang sumunod sa akin. Naging isa siyang demonyong malikot. Magaling ka sa pag-aaral, maaari kang maging magandang halimbawa para sa kanya. At saka, may espesyal kang kakayahan, kaya mong kontrolin siya. Payag ka ba? Yung malakas na halimaw na yon? Ang hirap naman yan. Ang sakit ng lolo mo, ang premyong natanggap mo ngayon ay sapat lang para panandalian. Para lubusang gumaling siya, kailangan ng pinakamahusay na pangkat ng mga doktor sa buong bansa. Ang gastos sa gamot ay ilang beses pa ngayon. Pero huwag kang mag-alala, basta't payag kang turuan ng maayos ang anak ko, lahat ng gastos ako ang sasagot. Tito. Ikaw, totoo ba ang sinasabi mo? Siyempre, hindi lang pera. Bibigyan pa kita ng ganap na kalayaan. Basta't mapamahalaan mo ang anak ko, hindi ako makikialam sa anumang desisyon mo. Kailangan pang disiplinahin ang demonyong malikot na yon? Sige, susubukan ko. Kailan ako mag-uumpisa? Bukas. Ginoong Mercado, dito po. Ginoong Mercado, kamakailan lang, si Ginoong Santiago ay nagpalipat kay Maya sa isang paaralan sa labas ng lungsod. Kaya naman, kayo po ay pansamantalang titira sa mansyong ito. Si Maya, alam mo na naman, medyo masigla lang talaga ang ugali. Kaya sana'y magtiis kayo, guro. Ginoong Mercado, tuloy po kayo. Hoy, bagong guro! Ang init-init ng panahon, pawiin ko ang uhaw mo. Ingat. Hahaha, Andres Mercado, no? Ikaw ang tauhan ng matandang yon, no? Gusto mong maging tutor ko? Walang pag-asa. Umalis ka sa bahay ko ngayon din.
Ang papa mo ang nag-utos sa akin na disiplinahin ka. Ito ang unang aralin. Andres Mercado, hinahamon mo ako, pagbubutihan mo. Ako, bakit hindi ako makagalaw? Ang papa mo ang nag-utos sa akin na maging tutor mo, pero ang kulit-kulin mo at hinampas mo pa ako ng florera. Ganito na lang, hawakan mo ang florera at tumayo ka riyan bilang parusa. Kanina sa kalye, ikaw din ang nagpirmi sa akin. Ano ka ba talaga, halimaw o demonyo? Hindi mahalaga kung ano ako. Ang mahalaga bilang tutor mo, kailangan kitang disiplinahin. Parusahan kita sa pagmememorya ng Disciples Rules, ang kabanata tungkol sa pagiging masunurin sa magulang. Kung mali ang isang salita, dadagdagan ng 1 kwartong oras ang pagtayo mo. Hindi ako magmememorya kahit mamatay pa ako. Matandang yan, bumaba ka riyan. Ang tauhan mo ay gustong saktan ako. Maya, tumigil ka. Andres, disiplinahin mo ng mahigpit si Maya. Ikaw ang masusunod sa lahat ng patakaran. Matandang yan! Tinutulungan mo ang isang estranghero na apihin ako? Wala talaga ako sa iyong mga mata. Sabayan mo ako, kapag tinawag ng magulang, agad na sumagot. Kapag tinawag ng mga magulang, sumagot agad. Andres Mercado, maghintay ka! Kung hindi ako makakaganti ng hayagan, gaganti ako ng palihim. Gumagamit ka ng mahika, ha? Tingnan natin kung paano ka makaiwas. Kakaiba, bakit hindi ito nahulog? Arg! Andres Mercado, ayoko sa'yo! Makinig kayong mabuti. Kahit anong paraan ang gamitin ninyo, huwag ninyong pabayaan si Andres Mercado na maging komportable sa paaralang ito. Naiintindihan ninyo ba? Naiintindihan namin. Andres Mercado, maghintay ka lang. Hindi kita kayang talunin mag-isa. Ngunit kung sabay-sabay kaming lahat, hindi ako naniniwalang hindi ka matatalo. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang kakayahan ko. Sige. Mukhang si Maya Santiago na naman ang may kagagawan. Bakit hindi na ako makagalaw? Andres Mercado, anong ginawa mo? Bakit wala kang nangyari? Pagbubuo ng grupo, pagwawalang bahala sa mga patakaran ng paaralan. Sa klase na ito, tumayo ka sa loob ng silid-aralan at mag-memorize para makita ng lahat ng kaklase. Bitawan mo ako! Hindi pwede mag-memorize ka ng mabuti. Maya Santiago, anong ginagawa mo? Bakit hindi ka gumagalaw? Pinaparusahan ka ba? Ang ganitong klaseng bully, narinig kong napalipat-lipat na ng paaralan. Ngayon, mayroon na sa wakas na makakapagpabago sa kanya. Kung magsasabi pa kayo ng isang salita, babaliin ko ang mga ngipin ninyo mamaya! Tanga, sinadya mo akang mapahiya sa paaralan, ha? Maya Santiago, kapag nagkamali, dapat mong harapin ang mga kahihinatnan. Tulad mo na walang pinag-aralan, walang nagdidisiplina, sa hinaharap ay mas malaking problema lang ang gagawin mo. Wala kang pakialam! Isa ka lang alipin ng matandang lalaki na binili! Tumigil ka! Maya agad na humingi ng tawad kay G. Andres Mercado. Kailangan mong ipangako na makikinig ka sa kanya mula ngayon. Kung nandito pa si Mama, hindi niya ako gaganyanin. Hindi mo talaga ako mahal. Kung nandito pa si Mama, hindi niya ako gaganyanin. Hindi mo naman talaga ako mahal. Pera at reputasyon lang ang nasa isip mo. Ngayon, may idinagdag ka pa si Andres Mercado na puro sermon lang sa akin. Maya, Nitong linggo, maayos akong sumama sa remedial classes ni Andres Mercado. Wala rin akong ginulong kalokohan sa eskwelahan. Lahat yon para mawala ang kanyang pag-aalala.
problema ako sa isang tanong. Pwede mo ba akong tulungan? Anong problema? To. Madali lang yan. Alam ko na, pera lang ang habol mo sa amin. Kapag isinumbong kita na nagnakaw ng pera, kapag nagalit yung gurang nagago, paaalisin ka niya, hindi ko hahayaang makuha mo ang pera ng pamilya namin. Yung gurang nagago, hindi na rin makikialam sa akin. Isang balak, 2 ibon. Wow! Tapos na! Gurang nagago, galit na galit yan sa mga kawatan. Ngayon, siguradong aalis ka na. Ginoong Merkado. Lolo, tingnan mo to! Ninakaw ni Andres Mercado ang pera at ginto mo. Alam ko na! Plastic at pera lang ang habol niya. Hindi siya karapat-dapat maging guro ko. Maya, hinahanap ka nga ni Papa. Tumawag sa akin yung advisor mo kanina. Sabi niya, napakaganda ng resulta ng exam mo ngayon. At saka, isang buong linggo kang walang ginawang kalokohan. Sobrang saya talaga ni Papa. Oh, siya pala Ginoong Merkado. Itong pera, ito talaga ay para sa iyo mula kay Papa. Tanggapin mo na. Karapat-dapat ka nito. Kayong dalawa, nagtutulungan kayong lokohin ako. Galit na galit ako sa inyo. Nanay! Nakikita mo ba? Hindi naman talaga ako mahal ni Papa. Naghanap pa siya ng ibang tao para apihin ako. Nanay, miss na kita. Tito Victor, pakiuli na lang po nito. Andres, ito ang premyo ko sa iyo. Itinuro sa akin ni Lolo Mercado mula pagkabata. Wala dapat tinatanggap na biyaya kung walang nagawa. Ang ibinigay ninyong bayad ay sapat na at napakalaki para sa lolo ko na kapag-ayos kayo ng napakagandang ospital at mga eksperto. Ang kabutihang ito hindi ko malilimutan. Ang sobrang pera talagang hindi ko pwedeng tanggapin. Hindi pala pera ang habol ni Andres Mercado. Kaya siya nagtuturo sa akin. Baka na-misinterpret ko lang siya noon. Komplikado ang problemang ito. Talagang mahirap ito. Kamakailan lang sa klase natin, may isang estudyanteng malaki ang ipinagbago. Estudyante Maya Santiago, subukan mo. Tiyak na hindi masasagot ni Maya Santiago yan. Balita ko si Andres Mercado, tutor niya raw palagi. Anong tutor? Katulong na asawa yan. Ay, mukhang ganun pa rin. Andres Mercado, parang ipinaliwanag niya sa akin ang katulad na problema. Bakit hindi ko maalala? Hindi, tiyak na tinatawanan niya ako. Hindi niya ako tutulungan. Pitong beses siyang kumatok. Ano ang ibig sabihin nun? Tatlo, alam ko na. Ang susi sa pag-solve ng problemang ito ay ang 7. Nakuha ko na. Tamang-tama. Malinaw ang pag-iisip. Maingat ang bawat hakbang. Maya Santiago, talagang nagbigay ka ng malaking sorpresa sa akin. Talagang magaling lang ang memorya ko. Hindi yun dahil sa kanya. Si Maya
Santiago na yung baliw na babae, ang yabang at mapangapi. Malamang walang inang nag-aalaga, kaya ganyan siya. Tama. At yung prom D na si Andres Mercado. Balita ko, dati siyang nakatira sa bundok. Siguro ang pamilya Santiago ang bumili sa kanya para maging biniling asawa ni Maya. Anong sinasabi ninyo? Anong gusto mong gawin? Humingi kayo ng tawad. Kay Maya Santiago at sa kanyang ina. Humingi kayo ng tawad. Bakit? Puro masasamang salita ang lumalabas sa bibig ninyo. Wala man lang kayong respeto. Mag-sorry kayo ngayon din. Andres, tumutulong siya para sa akin? Hindi, nagpapanggap lang siguro si Andres Mercado. Palagi naman niya akong inaapi. Bakit niya ako ipagtatanggol? Ako? Hindi ako naniniwala. Tita Shen, matalino si Maya Santiago. Kung magsusumikap lang siya, walang problemang hindi niya kayang lutasin. Pero pinipili niyang mabuhay na parang isang porcupine. Dahil ba sa pagkawala ninyo? Nanay, malungkot ako. Pinaglipat ulit ako ng paaralan ni tatay. Pero mga kaklase sa bagong paaralan ayaw sa akin. Andres Mercado, balita ko gusto niya ito. Nagbibigay lang ako ng gamit, wala ibang kahulugan. Andres Mercado, anong ginagawa mo? Hinayaan mong basahin ang diary ko. At ang larawan ni nanay nasira. Maya Santiago, hindi ganun ang nangyari. Ang pusa, masamang tao kang mapagkunwari, muntik na akong maniwala sa iyo. Sasabihin ko sa matandang lalaki para makita niya ang totoo mo. Andres Mercado, ang larawan ni nanay nasira, paalisin mo siya ngayon na. Maya, Andres Mercado ay hindi gagawa ng ganito. Mas matino siya kaysa sayo, isang batang magalang at sumusunod sa mga alituntunin. Ikaw, para mapaalis siya pagsisinungaling at pang-aasar, walang katapusan. Ngayon seryoso kong sasabihin sa iyo ulit. Andres Mercado, ako ay hindi kailanman paalisin. Pumunta ka sa kwarto mo. Mag-isip-isip ng mabuti. Parusahan ka sa pagmememorya ng mga alituntunin. Binili para sa Maya Santiago ang batang asawa. Mag-apologize ka agad kay Ginoong Mercado. Hindi siya aalis, ako aalis. Maya. Maya, nasan ka? Andres Mercado ang masama, Andres Mercado ang pangit. Hindi ko hahayaan mong makita ako. Batang babae, nag-iisa na kasi. Nakaligtas ka nung huli. Ngayon, hindi ka na magkakaroon ng swerte. Ikaw? Ang masamang tao noong huli. Hindi kayo natuto sa huli. Hindi ba ninyo naalala malakas ako? Hindi kayo kalaban ko. Ngayon, nasa bundok, walang tutulong sa iyo. Walang makakapigil. Maya, nasaan ka? Maulan madulas sa bundok. Anumang bagay ay pwede mangyari. Tama. Maya Santiago, ngayon malamang hindi ka makakatakas. Sino ba ang nag-utos sa inyo? Hindi mo kailangan malaman ang lahat. Kailangan mo lang malaman ngayon kami ay inutusan ipapadala namin ang Maya Santiago. Sa lakas ko, patumba sila ay madali lang. Kapag nahuli ko sila, saka ako sila pilitin. Sino talaga ang nasa likod nila? Suntukot! Niloko ninyo ako! Alam naming malakas ka kaya naghanda kami ng bitag. Malambot ang lupa sa malalim na hukay. Mas lalo kang malulubog. Kahit gaano kalakas, hindi ka makakaalis. Dito lang unti-unting mamamatay. Magsaya ka. Maya, nasaan ka? Maya Santiago.
Tigilan. Tara na. Kanina, anong nangyari? Puta amo, anong nangyari sa kanila? Bigla na lang silang nawala. Umalis na tayo. Wala kang pakialam. Huwag kang makialam. Kung may sasabihin ka, sa bahay na lang natin pag-usapan. Buti na lang nahagilap kita. Kung hindi, naisip mo ba ang magiging resulta? Ako, Yung dalawang yon ang may kasalanan. niloko nila ako at nahulog ako sa putikan. Muntik na akong mamatay. Ano to? Hindi ako makagalaw. Pinatigil ko sila. Ibigay mo sila kay Victor Santiago, siya ang mag-iimbestiga. Ayoko. Pera at reputasyon lang ang iniisip niya. Mabuhay man ako o mamatay, wala siyang pakialam. Pakawalan mo sila. Ako ang bahala sa kanila. Huwag mo akong tulungan gamit ang sining ng pagpapatigil ng katawan. Maya Santiago, nabasa ka ng husto kanina, tapos nahulog ka pa sa malalim na hukay. Talagang napakarami mong pinagdaanan. At saka, malakas naman siya, hindi siya matatalo. Mabuti na rin sigurang mailabas niya ang galit. Bahala ka. Puta, Paano tayo lalaban, amo? nandito na naman siya. Ang sakit suntukin ng batang to. Bakit hindi pa dumarating yung nagpauso? Gusto kong kidnapin ninyo siya. Para magtayo tayo ng eksena kung saan ako ang magiging bayani. Kapag natapos na, bibigyan ko kayo ng 50,000 piso bawat isa. Ako na. Kuya! Tama na. Mali ako. Ang bilis mo kasing tumakbo eh. Anong gusto mong gawin? Kung gagalawin mo ako ngayon, hindi kita palalampasin. Hindi ko hahayaang. Saktan mo si Maya. Seryoso ka talaga? Ikaw. Seryoso ka? Puta, kuya. Puta. Nakita mo? Ganyan ang kapalaran ng mga nanloko sa akin. Nasugatan ka, ilabas ang kamay mo. Wala kang pakialam. Magkakaroon ng infection. Bitawan mo ako. Maya, bakit siya ay napakalapit sa iyo? Maya, Andres, siya ang pinsan ko. Ang anak na kinuha ng pangalawang ama. O pinsan, bakit ka nandito? Maya, pinapauwi ka ni Lolo. Umalis na tayo ngayon. Nakakainis, nagpapaalala na ulit si Lolo. Ang batang si Andres Mercado. Talagang isang pagbabago. Ang pinakamamahal ni Victor, ang anak niyang babae. Kapag napasunod ko si Maya Santiago, ang Santiago ay magiging akin. Andres Mercado, maghintay ka. Talagang palalayasin kita. Lolo, dinala ko si Maya. Victor, ito ang sumira sa Maya, ang malas. Lolo, nagbibiro ka. Wala namang malas. Victor, pinagtatanggol mo pa ang malas. Hindi mo nakita ang sugat ni Maya. Kung hindi dahil sa malas na ito, paano siya nasugatan? Ngayon, palayasin mo siya. Ngayon na palayasin mo na siya, Mukhang nakinig si Lolo sa payo ko. Lolo, si Andres Mercado kasi bata pa pero henyo na siya. Simula nang siya ang naging tutor ni Maya, ang mga grado ni Maya ay umangat ng husto. anak pa lang, kayang turuan si Maya. Sa palagay ko, mas mabuting si Carlo ang magturo kay Maya. Kasi ngayong taon, tinanggap siya sa Universidad ng Hilagang Lungsod, sobra-sobra ang kakayahan niya para kay Maya. Desisyon na ito si Carlo na ang magtuturo kay Maya.
Papa, ayoko siyang paalisin. Alam ko na kayang baguhin ni Andres si Maya, Lolo. Formal ko nang kinuha si Andres Mercado bilang tutor ni Maya, wala siyang ginawang mali. Hindi ko siya mapapaalis. Sige, gabi na, magpahinga na tayong lahat. Maupo po kayo, Lolo Mario. Bakit kasi ganun si Victor? Naniniwala pa siya sa mga kwento ng isang bata. Lolo Mario, hindi niyo po alam si Andres Mercado ay may malaking ambisyon. Ipinagkakalat pa niya sa eskwelahan na siya ang magiging asawa ni Maya balang araw. Talagang may masamang hangarin siya at plano. Gusto niyang gamitin si Maya para makuha ang yaman ng pamilya Santiago. Anong klaseng tao ang gagamit ng masasamang paraan para makisalamuha sa pamilya Santiago? Carlo, makinig kang mabuti. Kailangan mong mag-isip ng paraan para mapaalis siya. Huwag po kayong mag-alala, Lolo Mario. Maagang maaga pa, anong iyakan niya, malas? Yung relang iniwan sa akin ni Mama nawawala. Nawawala. Sabihan ang lahat na hanapin, halongkatin ang buong mansyon para lang mahanap. Sige. Tito, alam ko kung nasan Sabihin mo na. siya. Si Andres Mercado ang kumuha. Siya yon, si Andres Mercado ang nagnakaw. Kalahating oras na ang nakalipas. Nakita ko mismo, nandoon siya sa pintuan ng kwarto ni Maya, nag-uusyoso. Huwag na. Yung tungkol sa picture frame, pagkatapos na siya ay kumalma na lang natin pag-usapan. Hindi ako nagnakaw. Nahanap na. Nahanap na ang relo. Saan nahanap? Sa kwarto ni Andres Mercado. Nasira ang relo. Andres Mercado, sinira mo na naman yung iniwan sa akin ni Mama. Galit na galit ako sa'yo. Aba, nanatili ka sa pamilya Santiago. Sa harapan ay nagtuturo ka, pero sa totoo lang, nagnanakaw ka. Tito, nagdala ka ng magnanakaw sa loob ng bahay natin. Carlo, huwag kang magsalita ng ganyan. Andres, hindi ganyan ang batang yan. Sabi ko na, hindi ako nagnakaw. Tito, hindi mo masasabi ang tunay na ugali ng isang tao sa itsura lang. Lalo pat, nahanap pa nga ang relo sa kwarto niya. May nagtangka talagang iparatang ito sa akin. Pero yung katulong ay tauhan ni Tito Victor. Hindi niya itatago ang relo sa kwarto ko. Sino kaya yon? Talagang isa kang taong gubat na walang pinag-aralan. Victor, paalisin mo na siya. Hintayin mo munang nakawin niya ang buong pamilya Santiago bago mo siya paalisin. Oo nga, galit na nga kay Andres si Maya. Hanggat hindi pa nalilinaw ang lahat, huwag muna tayong magparatang ng basta-basta sa sinuman pagbalik ko galing sa business trip. Aalamin ko ang katotohanan. Nasaan na yung tao na yon? May lagnat si Ginoong Mercado. Ihahatid ko na ang almusal niya. Nasisira niya ang relo at larawan ng nanay ko. Ayaw ko siyang pakialaman. Maliban na lang kung humingi siya ng taimtim na paumanhin sa nanay ko. Nasaan si Maya? Pumasok na si Maya sa paaralan. Ginoong Mercado, may lagnat ka pa. Okay lang ako, pasok na ako. Pwede ka bang pumasok? Dahan-dahan lang.
Hindi na mahalaga kung nagnakaw ka man o hindi. Wala nang saysay yon. Basta nasira ang relo, magagalit si Maya. Ang mga bagay na tulad nito, dadami lang ng dadami. Sa lalong madaling panahon, mawawalan ka ng tiwala ng mag-ama at mapapaalis ka ng tuluyan sa pamilya Santiago. Bruhang walang ina, nagbayad para sa batang asawa kasama sa eskwela, kasalo sa kama, mag-asawang bata, di nahihiya. Anong kinakanta ninyong dalawa? Kapag umulit pa kayo, pupunitin ko ang mga bibig ninyo. Oo, bruhang walang inang nagmamahal, magagalit na. Maya, tingnan mo, dumating na ang batang asawa mo. Bakit di mo pabitawan? Kung hindi, Kahit ang batang asawa mo ay ayaw sa'yo. Oo nga, ikaw ay isang malaking bruha. Nananganak ng maliit na bruha. Walang magkakagusto sa inyo. huwag mong sasabihin ang tungkol sa nanay ko. Nako! Maaring may masaktan sa kanyang lakas. Nawala na dahil sa lagnat. Hindi pwede. Andres Mercado, tinutulungan mo silang ipitin ako. Kalagan mo ako. Andres Mercado, galit na galit ako sa'yo. Ayaw kita. Magnanakaw ka, nandito ka pa rin sa pamilya Santiago. Hindi ako magnanakaw. Nasa kwarto mo ang mga ninakaw, matigas pa rin ang ulo mo, ayaw aminin. Kung ako sa'yo, lumayas na ako sa pamilyang ito o baka naman gusto mong nakawin ulit. Sabi ko na hindi ako magnanakaw. Salita mo lang yan, sinong maniniwala? Ang mga nangyari nitong nakaraang araw ang kakaiba. Parang may gustong magpaalis sa akin. Kung umalis ako, ikaw ang pinakamasaya. Ikaw ang nagtangka sa akin. Ikaw, Andres Mercado, anong pinagsasabi mo? Gumagawa ka ng kwento, sasampaling kita. Nakarating ako. Tigil. Mario Santiago, tulungan niyo po ako. Bahay mo ba ito? Akala mo ba amo ka na? Nandito sa pamilya Santiago nang aapi ka ng kapamilya. Kalagan mo ako. Mario Santiago, kayo po ang bahala sa akin. Si Andres Mercado hindi lang nagnakaw ng relo, sinisiraan pa ako. Nasa kwarto mo ang mga ninakaw at nagsisinungaling ka pa. Ang pagiging puno ng pamilya ni Carlo ay sobrang pabaya. Kahit ikaw umaasta na sa kanya. Mabutit wala siya ngayon, ako na ang bahala sa'yo. Anong gusto niyo? Nakakainis si Andres Mercado. Lahat sila inaapi ako. Kung nandito lang si Mama. Tingnan mo, hindi nagsinungaling si Carlo Navarro, di ba? Kumanta lang ng ilang nursery rhyme. May cake na. Sige, bukas ulit para magalit yung bruha. Nursery rhyme. Si Carlo Navarro ang may pakana. Naku. Walang tao sa bahay. Baka samantalahin nila para gawa ng masama si Andres Mercado. Mario Santiago, kailangan mo siyang disiplinahin. Hindi lang niya ako pinagbintangan, ginamit pa niya ang sining ng pagpapatigil ng katawan para ako'y hindi makagalaw at ako'y sinaktan. Ngayon, babawasan ko ang kanyang kayabangan para malaman niya kung sino ang may kontrol sa pamilyang Santiago. Nahihilo ako. Nawalan na ako ng lakas. Mario Santiago, hindi lang yon. Si Andres Mercado ay isinangkot pa si Maya Santiago. Ngayon, kumakalat sa eskwelahan na si Andres Mercado ay kasintahan ni Maya Santiago. Sa tingin ko, siya mismo ang may pakana nito. Gusto niyang kunin ang yaman ng pamilyang Santiago. Hindi ako. Hindi ikaw, kusalang lumaganap ang chismis? Mahalaga sa kuya ko ang reputasyon. Patay ka. Kung hindi ka naniniwala, pwedeng tawagin ang mga estudyanteng kumakanta ng awiting pambata. Tumahimik ka. Ang usapin ng pamilyang Santiago ay hindi dapat pakialaman ng isang dayo. Hulihin siya. Mario Santiago na himatay siya. Kung ganon, itapon siya. Huwag nang dumihan pa ang lupain ng pamilyang Santiago. Sandali. Kung itatapon lang siya, napakadali para sa kanya. Kapag nagising siya, magpupumilit pa rin siya kay Maya Santiago. Mas mabuti na siya itapon sa kagubatan sa likod ng bundok.
Hayaan siyang mamatay doon. Gawin ang sinabi ni Carlo Navarro. Ang mangahas na magplano laban sa pamilyang Santiago, tingnan natin kung matibay ang iyong buhay. Binibini. Ipinapabalita ni Mario Santiago na si Andres Mercado ay itatapon sa kagubatan sa likod ng bundok. Kapag napunta ka sa likod ng bundok, wala ka ng pag-asa. Maya Santiago, nasaan ka? Nawala na talaga ang sining ng pagpapatigil ng katawan. Tito, bilisan mo pa! Andres Mercado, walang sino mang pwedeng magpalayas sa'yo, maliban sa akin. May masamang balak si Carlo Navarro. Nasa panganib si Maya at Tito Victor. Kahit gaano ka katalino, isang libro lang ang alam mo, isang probinsyano lang. Hanggang ngayon, umaasa ka pa rin sa pamilya Santiago. Ikaw, tinanggap ka lang ng tiyuhin ko, isang aso lang. Carlo, kung paalisin mo ako, hindi ka ba natatakot kay Tito Victor at kay Lolo Mario? Andres, ang taas naman ng tingin mo sa sarili mo. Si Lolo Mario gusto ka nang paalisin. Kapag umalis ka na, ang tiyuhin ko iisipin lang niyang tumakas ka dahil sa kasalanan mo. Si Tito Victor, hindi siya maloloko. Anong panaginip yan? Kapag umalis ka na, ako ang mag-aayos kay Maya. Tapos, si Lolo Mario ang magsasabi ng mabuti tungkol sa akin. Sa oras na yon, ang tiyuhin ko, hindi ka na niya ipagtatanggol. Baka nakalimutan na niya kung sino ka. Carlo, ano pang pinagsasasabi mo dyan? Itapon mo na siya. Lolo Mario, paalisin ko na siya ngayon. Tigil! Nasaan si Andres Mercado? Binibini, bakit ka bumalik? Hindi mo na kailangang hanapin si Andres Mercado sa hinaharap. Pinalayas na siya. Itinapon sa likod ng bundok. Hayaan siyang mamatay doon. Para sa akin, dapat noon pa, hindi na dapat pinapasok ang malas na to sa pamilya natin. Hindi pwede. Hindi ko hahayaang si Andres Mercado ay mapalayas ng ganito. Saan ka pupunta? Tumigil ka dyan. Hindi ko hahayaan na ibalik mo si Andres Mercado. Sumama ka sa akin. Hukayin nyo ng malalim. Bitawan niyo ako. Anong gusto niyo? Anong gagawin? Akala mo, dahil napatunayan mong ikaw ang child groom, makukuha mo na ang yaman ng pamilya Santiago. Sasabihin ko sa'yo, hanggat nandito ako, huwag kang mag-asa. Ikaw? Ikaw ang nagpanggap sa akin. Ako ang nagpanggap sa'yo. Sabihin mo ang gusto mo. Pagkatapos ngayon, walang makakaalam na inilibing ka sa malalim na hukay sa likod ng bundok. Ako, tumutulong din sa pamilya Santiago na alisin ng isang taong masama ang balak at mapagsamantala. Dalhin niyo siya. Libingan niyo. Anong ginagawa niyo? Maya, anong ginagawa mo rito? Maya, makinig ka sa akin, Maya. Andres Mercado, may masamang balak siya. Sinusubukan niyang kontrolin ka para makontrol ang pamilya Santiago at agawin ang lahat ng ari-arian ninyo. Umalis ka! Hulihin siya. Sabi ko, umalis ka sa harap ko! Maya, ngayon ikaw naman ang magliligtas sa akin. Tutor mo ako, di ba? Hindi ko hahayaang saktan ka nila. Tara na. Maya, ginagawa lang ng pinsan mo to para sa ikabubuti mo. Ninakaw niya ang relo mo at kumakalat ng chismis sa eskwelahan. Sinasabing siya ang child groom mo. Napakasama ng kanyang mga plano. Paano ko matitiis na nandyan siya sa tabi mo at patuloy kang saktan? Kahit na naging pasimpleng ako, mabuti naman ang intensyon ko. Kahit hindi ko siya ilibing, paano, palayasin ko man lang siya. Hindi siya ang kumalat ng chismis. Alam ko na, ang mga chismis na yon galing mismo sa bibig mo. Maya, anong pinagsasabi mo? Siya ba yon? Sinusulsulan ka niya para mag-away tayo? Maya, pinsan mo ako. Paano kita pahihirapan? Huwag kang maniwala sa kanya. Hindi ko ginawa yon. Kapag bumalik si Tito Victor, ang nangyari ngayon sasabihin ko sa kanya ng buong buo. Ang mga usapin ng pamilya Santiago hindi dapat pakialaman ng isang dayuhan.
Maya Santiago, wala ka ng respeto sa batas. Ang taong ito, si Andres Mercado, ay may masamang hangarin. Matagal ko siyang pinalayas. At ngayon, isinasama mo ulit siya. Sasabihin ko sa'yo, hindi pwede yon. Hawakan si Maya. Itong batang to itapon ng malayo. Ako ang anak na babae ng pamilya Santiago. Walang utos ko. Sino ang may lakas ng loob para galawin si Andres Mercado? Anong ginagawa ninyo? Ako ang tunay na lolo ni Victor Santiago. Sino ang hindi susunod sa akin? Sige. Bitawan mo ako! Mabilis, dalhin siya. Andres Mercado, umalis ka! Maya Santiago, wala na ba sa paningin mo ang lolo mo? Andres Mercado, ako ang nagtatanggol sa kanya. Walang makakapagpalayas sa kanya. Andres Mercado, anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa'yo? Andres Mercado. Andres Mercado. Ayos lang ba kayo? Mas mabuti ba? Mas mabuti na. Maya, salamat. Tito, sana po ay maging fair ka sa amin. Victor, ang anak mong babae kasama ang katulong, sinaktan si Carlo. Tapos umakyat na lang sa kwarto para matulog. Maya dahil sa pagtuturo ni Andres ay matagal nang nagbago ang ugali niya. Hindi siya magagawa ng walang dahilan. Maya Santiago, bumaba ka. Lumuhod. Wala akong ginawang mali. Bakit ako luluhod? Sumasagot ka pa? Kunin mo ang pamalo para sa disiplina. Tito Victor, hindi nagkamali ang Maya. Sila ang gustong paalisin ako. Para protektahan ako, Maya ay hindi sinadyang nakasakit ng tao. Tito, para rin sa ikabubuti ni Maya siya, sa eskwela, nagkalat ng chismis na siya ang child groom ni Maya. Galit ako kaya gusto ko siyang paalisin. Ano man ang dahilan, hindi ito katwiran para hindi rumespeto sa matanda. Umakyat ka na ngayon. At isulat ang Disciples Rules 10 beses. Lolo, ako ang may kapabayan. Nagalit po kayo. Sinisiguro ko po hindi na mauulit ang ganito. Uminom po kayo ng tsaa para kumalma. Aakyat ako ngayon para bantayan silang magsulat. Tito, sobra siya. Anong pagdidisiplina? Malinaw na pinoprotektahan niya ang anak. Sa paningin ng tito ngayon, wala na siyang pagiging sentro ng pamilya Santiago. Matanda na ako at hindi na magaling. Hindi niya mapaalis kahit isang tao. Lolo Mario, kung hindi maghanap ako ng ilang gasoline para kunwari si Andres ay magsunog ng estate. Ano ang sinasabi mo? Ang estate ay pag-aari ng pamilya Santiago. Paano mo susunog? Hayaan mo na si Victor na panatilihin ang batang lalaki. Malaki ang pagkatalo niya. Natural na nagiging desperado siya. Oo. Kung ayaw mong sunugin, ako mismo ang gagawa. Sa oras na yon, bukod sa Andres, kailangan ding alisin Maya Santiago. Ang pamilya Santiago ay magiging akin. Ano ginagawa ni Carlo Navarro doon? Ano, Carlo Navarro? Siya ulit? Gusto niya ulit gumawa ng masama? Andres, tignan natin! Tara, tignan natin.
Napakaraming gasolina. Sapat para sunugin ang buong manor. Gusto niyang maglagay ng apoy. Hindi ko inakala ang kanyang plano. Napakasama. Kailangan ko siyang mahuli at saktan. Maya, wag mo na siyang gulatin. Magtatago lang siya mas malalim. Tayo! Gamitin natin ang kanyang plano. Una, alisin natin mga delikadong bagay. Sige, ako bahala. Kain na. Uminom pa, matagal kong pinaghirapan. Lolo Mercado. Lolo, Papa, ano nangyari? Lolo. Mario Santiago. Pupunta na ako at magpapatulong para sunugin ang mansyon. Pagkagising ninyo, sasabihin kong si Andres Mercado ang may gawa. Kahit si Maya Santiago ay napatay niya, ako sa huling pagkakataon ililigtas ko kayo. Kayong dalawa, ibuhos ninyo ang gasolina sa panlabas na pader at sindihan ninyo. Madali lang to. Kung muli kayong palpak, wala kayong makukuhang kahit piso. Garantisadong matatapos ang trabaho. Tubig. Ang sakit ng ulo ko! Buti na lang nahulaan mo na gagawa ni Carlo Navarro ng masama ang pagkain, kaya nakapaghanda tayo. Kung hindi, namatay na tayo sa sunog. Talagang masama ang ugali ni Carlo Navarro. Hindi natin dapat siyang payagang magtagumpay. Siyempre naman, ngayon ibubuwelta ko sa kanya ang lahat. Sir, sabihin natin kay Carlo Navarro, naubusan na ng gasolina para makakuha ulit tayo. Anong kalokohan yan? Kung malaman niya to na di natin nagawa ang simpleng trabahong ito, Wala na akong mukhang ihaharap sa mga kasamahan ko. Anong gagawin natin? nakatulog yung dalawang bata. Pumasok tayo, tumanap ng pwedeng gamitin para sunugin ang mansyon. Tapos sunugin na lang natin yon. Tara na, bilis. Pwede yan, tara bilis. Sir, Nasaan yung ilaw? Buksan mo. Anong ilaw-ilaw? magnanakaw tayo dito, hindi nang hihingi. Humanap ka na ng gamit. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa, may cabinet dito. Gamitin natin yung mga libro para sunugin. Maganda ito, sir. Sir, babagsak ang cabinet. Takbo. Sir. Di ako makagalaw. Ano ba itong nangyayari dito? Kadiri, nagkabuhay yung cabinet ng mga chain. Bakit hindi tayo nakagalaw kanina? Bumangon ka. Bumangon.
Dalhin natin yung mga libro pababa at sunugin. Bilis na. Sino niyan? Sino? Marbles. Yung cabinet kanina, siguradong sila ang may gawa niyan. Habulin natin sila. Pakatu iha, buti na lang. Kapag nahuli ko sila, ibibitay ko sila at gawing inihaw. Pogay na. Tamang-tama ang anggulo at trajectory. Pero mahina pa rin yung lakas. Panoorin mo to, Andres. Paano nangyari yon? Hintayin lang nating masunog nila ang bahay. Ang kailangan ko lang gawin ay magpanggap na nagpupumilit akong patayin ng apoy. Sigurado akong maawa kayo sa akin. Bakit hindi pa nagliyab? Baka nagkagulo na naman sila. Hindi, kailangan kong personal na tingnan. Yung dalawang tangang iyon. Baka natakot silang managot kaya tumakas na. Ako na lang ang gagawa. Hindi ka makakatakas sa apoy na ito. Tigilan ninyo yan. Ganito ninyo itinali ang tao. Kapag may nangyari, tiyo, magagalit talaga siya. Kahit gaano pa magalit si Papa, kapag nalaman niyang kasabwat ka nitong dalawa para sunugin kami ni Andres Mercado, siguradong gugustuhin niyang itali ka rin at ibitin. Ano naman kung malaman ni Tio, pagdating ng oras, mga uling na kayong lahat, pagkagising ni Tio, makikita lang niya na ako ang nagligtas sa kanya ng buong tapang. Magpapasalamat lang siya ng buong puso sa akin at ako ang magiging tanging tagapagmana. Nakakasama ng loob na may kamag-anak akong tulad mo. Andres Mercado, natapos na ba ang video? Oh, Tapos na, sabay natin siyang pagtulungan. Oras na. Yung pampatulog dapat epektibo na. Ngayon, mamatay na kayong maayos. Sayang, gasolina sa kamay, hindi sapat para sunugin ang buong estate. Hindi ko maipakita sa Uncle Mario ang magaling kong pagliligtas sa sunog, pero para patayin kayong dalawa ay sapat na sapat. Carlo, ang tatay ko, sa lalong madaling panahon, malalaman ang lahat ng nangyari ngayon. Pagdating ng panahon, ang lahat ng mga plano at pandaraya mo ay malalantad. Malalantad? Ang surveillance system ng buong villa ay sira na lahat dahil sa akin. Kapag lumiyab ang malaking sunog, ang lahat ng ebidensya ay mawawala. Ang Uncle Mario ay maaalala lang ang pagliligtas ko sa kanya. Pagdating ng panahon, kung iisahan ko lang na si Andres Mercado ang magnanakaw, pagkatapos mahuli sinadya niyang maglagay para takasan ng parusa, kayo walang makakapagsabi. Carlo, Uncle Victor, ay hindi taong madaling malinlang ang mga pakana mo. Ay walang saysay sa harap niya. Pakawalan mo kami ni Maya ngayon, may pagkakataon pang bumalik. Bumalik. Hindi ko naisipang bumalik. Gusto ko lang ang lahat ng kayamanan ni Uncle Mario. Araw-araw, magagandang babae, champagne, yacht. At may Uncle Mario na magsasabi ng maganda para sa akin. Kahit na may hinala si Uncle Mario, kailangan niyang tanggapin ang katotohanan. Carlo, masama ka. Walang hiya at bastos. Ang katulad mo isang babae na ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig, madaling sabi. Kahit anong sabihin mo, kahit na ano, malapit na ikaw ay isang patay na tao. Carlo, huwag kang gumalaw. Aray. Nasaan ba to? Hoy, Lolo. Lolo. Ayos ka lang po ba, Lolo? Nasaan tayo?
Baka si Maya ang nagalit sa akin dahil pinarusahan ko siya. Pinagulpi ako at itinapon dito. Tignan mo ang anak mong itinuro mo, Victor Santiago. Lolo, kahit na minsan ay masama ang ugali ni Maya, napabuti na siya ng husto. Hindi niya kailanman gagawin ang pagbugbog sa isang nakatatanda at pagtatapon dito. Kung hindi siya, si Carlo Navarro kaya ang gumawa? Victor, may hangganan din ang pagiging paborito mo. Lolo, siguradong hindi gagawin ni Maya ang ganitong bagay. Ay, Nasaan na kaya ang tatlong bata? May nangyari kaya sa kanila? Sige, hindi mo man lang ako pinagbigyan. Titingnan ko. Kung si Maya nga ang may gawa nito, paano mo ako sasagutin? Pasensya na, Andres. Noong una kang dumating sa bahay namin, akala ko parusa ka sa akin. Kaya ginawa ko ang mga bagay na ayaw mo. Pasensya na. Mapapatawad mo ba ako? Paano kita masisisi? At saka, may kasalanan din ako. Nung bagong dating ako sa pamilya Santiago, hindi ko alam ang totoo, kaya inakala kong masama kang bata. Mali talaga ako. Eh ngayon, ano sa tingin mo ang klase ng tao ako? Maya mukha kang pasaway, pero maselan pala ang puso mo. Hindi mo lang matanggap ang pag-alis ng nanay mo at ang mahigpit na pagdidisiplina ng tatay mo. Kaya ka hindi nag-aaral ng mabuti. Pero ikaw, gusto mo lang ng atensyon ng tatay mo. Pero mabait ka talaga sa puso. Maya, kung mabubuhay tayo, huwag kang manatili sa nakaraan. Dapat tuloy-tuloy lang ang pag-usad mo. Kung mabubuhay tayo, hindi na ako mananatili sa nakaraan. Maging magkaibigan tayo, sisikapin kong matuto sa'yo. Kapag sinabi mong pumunta ako sa silangan, hindi ako lilingon sa kanluran. Maya, matagal na kitang itinuring na kaibigan. Sayang lang, mamamatay na tayo. Okay lang, sa susunod na buhay, maging magkaibigan ulit tayo. Siyempre, magiging magkaibigan tayo magpakailanman. Sige, magdugtong tayo ng hindi liit, maging magkaibigan tayo. Sinusumpa ko na magpakailanman kaibigan ni Andres Mercado, na magpakailanman kaibigan ni Maya Santiago. Pagkatapos ng kamatayan, panghabang buhay kong maaalala ang mukha mo. Gusto ko rin itong maalala. Sa susunod na buhay, pag nagkita tayo, babugbugin kita. Maya Santiago, Andres Mercado, pinapayuhan ko kayong magbasa ng mas kaunting mga kwentong pantasya. Sa mundong ito, ang mga masasamang tao ay gumagawa ng kasamaan. Hindi sila magkakaroon ng parusa. Ako ay gagamit lamang ng kapangyarihan ng pamilya Chin. Magiging matagumpay at kilala. Magiging iginagalang. Maya Santiago, sa susunod na buhay, magiging matalik kaibigan ko pa rin. Andres Mercado, ipinapangako ko sa susunod na buhay, hindi ko na kayo aapi. Tumigil. Tumigil ka. Hayop ka, susunugin mo pala si Maya. Hindi ako. Gago ka. Kung may nangyari kay Maya, gagawin kitang walang matitirhan kahit patay. Maya, nandito si Papa. Carlo, ang lakas ng loob mong saktan ang dugo ng pamilya Santiago. Walang makakaprotekta sa'yo. Lolo, pakinggan mo muna ako. Aksidente lang ito. Tumahimik ka. Tinatalian mo ang mga kamay at paa ni Maya, tapos itatapon mo siya sa apoy. Tapos magdadahilan ka pa dito. Wala kang puso. Mas masahol ka pa sa hayop. Nabulag talaga ako. Hawakan niyo siya. Ang lakas ng loob mong galawin ang anak ko. Gagawin kitang mas masahol pa sa patay. Lolo, tulungan mo ako, Lolo. Ikaw ang may kasalanan, kaya ikaw ang magdudusa. Matigas ang ulo mong matandang yan. Matagal na kitang tinitiis. Dapat noon pa, kasama ka ng sinunog para sa akin na ang pamilya Santiago. Isa kang traidor na. Hindi mapagkatiwalaan. Ginoong Santiago, nakapatay na po ang apoy. Ang mga pulis ay nandito na rin po. Maghanap ka agad ng tao para tayahin ang pinsala sa bahay. Ipasa siya sa mga pulis. Dapat siyang makulong habang buhay. Huwag, Lolo. Lolo, inimbitahan ko si Andres Mercado para tulungan si Maya na makalimot sa trauma. Bakit po laging pinupuntirya ang binata? Ako ang nagkamali.
Andres, Maya, Lolo, pasensya na sa inyo. Nalito na ang isip ko, napauto ako ng mga salita ni Carlo. Akala ko ginagamit mo lang si Maya para makuha ang yaman ng pamilya Santiago. Hindi ko inakala. Namuntik ko ng wasakin ang pamilya Santiago. Lolo, Lolo Mercado, tumayo ka na. Ikaw rin ay nadaya ni Carlo Navarro. Ngayon alam mo na ang tama at mali. Maya. Noon, nagkamali ang Lolo Mercado. Pero sa mga susunod na araw, hindi na ako paalisin si Andres. Kung ganito ang sincerity mo, edi patawad na kita. Kung pinatawad ka ni Maya, edi patawad na rin kita. Sige. Andres, para ipakita ang apology ko ang Lolo Mercado ay bibigyan ka ng gift. Ito ay para sa Carlo Navarro. Sulat espesyal na pagpasok sa Universidad ng Hilaga. Ngayon ibibigay ko ito sa iyo para magkaroon ka ng mas malaking mundo. Mag-aral sa Universidad ng Hilagang Lungsod. Ito ang pangarap ko. Andres! Hindi ko inakala na maghihiwalay tayo agad. Hindi pwede. Hindi ako pupunta. Andres, nag-aalala ka ba sa tuition? Ang pamilyang Santiago ay sasagot. Hindi ayokong maghiwalay kay Maya. Andres Mercado, dapat kang pumunta. Ang tunay na kaibigan ay hindi gustong bitawan mo ang pangarap mo. Sa mga susunod na araw sa Universidad ng Hilagang Lungsod, magiging professor ka. Kapag lumaki ako, pupunta ako sa'yo. Talaga? Hindi pwede. Para sa'yo ang Universidad ng Hilagang Lungsod ay napakahirap. Huwag kang manghamak. Ang dalagita ay napakatalino. Makapasok sa Universidad ng Hilagang Lungsod ay madali lang. At dapat kang magtiwala sa determination ko. Sige, pupunta ako. Hahaha. Andres Mercado. Maya Santiago, dapat kang mag-aral ng mabuti. Huwag mong kalimutan ang promise natin. Hindi ko kakalimutan. Andres Mercado, magkita tayo sa Universidad ng Hilagang Lungsod. Maya Santiago, sa Universidad ng Hilagang Lungsod. Kaya mo yan, kaya mo yan. Maya, Maya, Tapos ka na bang magsalita? Sasali na ako sa kompetisyon. si Andres Mercado, ang pinakamababang assistant teacher lang sa Universidad ng Hilagang Lungsod, ganun ba kagaling? Karapat-dapat bang pagsumikapan mo itong special admission exam, hindi ba pwedeng sumama ka na lang sa akin sa abroad? Wala kang pakialam. Si Andres Mercado, sa academic subjects, hindi ako makakapasok sa Universidad ng Hilagang Lungsod. Ang natitira na lang ay ang sports special admission. Kahit anong mangyari, papasok talaga ako sa Universidad ng Hilagang Lungsod. Hintayin mo talaga ako, ha? 10 taon na ang nakalipas, hindi ko na alam kung anong itsura niya ngayon. Kaya mo yan, kaya mo yan. Hindi ba ito ang Universidad ng Hilagang Lungsod na may pinakabata at pinakamisteryosong assistant ni Professor K, si Katulong Reyes? Ang binata sa tabi niya, baka si Professor K? Anong pinagsasabi mo? Si Professor K ang pinakamagaling na genius sa Universidad ng Hilagang Lungsod. Noong 8 taon pa lang ang nakalipas, napanalunan na niya ang lahat ng awards sa larangan ng matematika. Nagtatag pa siya ng sariling laboratory. Ang mga resulta ng eksperimento ay maihahalin tulad sa mga state secret. Paano siya maging isang batang tulad niyan? Ang galing pala niya! Oo nga, hindi pwedeng siya yon. Maya Santiago, kaya mo yan. Numero 15, Maya Santiago, magtipon, oh. Payat na payat, parang tikin. Sasali pa sa sports special admission. Talagang hindi naman kaya. Handa. Paligsahan na ito, hindi dapat maapektuhan ang isip. Andres, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko upang tuparin ang ating pangako, makapasok sa Universidad ng Hilagang Lungsod at makita ka. Numero 15? Maya Santiago, false start. Babala, 1. Kung muling lumabag, ikakansela ang iyong karapatan sa pagsusulit. Pangalawang takbo. Handa. Bakit hindi ka tumatakbo?
Nakuha ko? Numero 14, Maya Santiago. Paglabag sa patakaran ng paligsahan, diskwalipikado sa pagsusulit. Hindi ka na muling tatanggapin. Ano ang sinasabi mo? Saan ako lumabag? Nagtatanong ka sa desisyon ko? Espesyal na paligsahan ito. Kailangan mong kontrolin ang emosyon mo. Huwag kang basta-bastang magalit. Kung ganoon, pakita mo nga ang ebidensya na lumabag ako. Kung hindi, i-record mo ng tama ang resulta ko. Ano ka ba? Ang mga patakaran ng Universidad ng Hilagang Lungsod, mas alam ko yan kaysa sayo. Ang katulad mong klaseng tao, kahit makapasok ka sa Universidad ng Hilagang Lungsod, ikahihiya ka lang namin. Kung magpapatuloy ka sa pagiging pasaway, papatawag ko agad ang mga gwardiya para palabasin ka. Ano pang ginagawa mo dyan? Umalis ka na. Nanalo naman si Maya ng una. Bakit siya pinahihirapan ng tagapamahala? Huwag kang mag-alala, hindi siya papasa. Maya, hindi ba mas maganda kung sumama ka sa akin sa ibang bansa? Ang iniisip lang niya ay ang datos ng eksperimento. Kung magpapakatino ka at tatalikuran mo ang espesyal na paligsahan, mas mabuti kung sumama ka na lang sa akin para mag-aral sa ibang bansa. Kailangan kong gumamit ng masamang paraan para pumayag ka. Hindi ako aalis. Kung sinasabi mong lumabag ako, kung hindi, subukan mong muli ang resulta ko sa paligsahan. O kaya, pakita mo ang matibay na ebidensya na lumabag ako. Ang batang to ang hirap talagang pakiusapan. Kung susubukan ulit, siguradong mahuhuli ng komite. Nakakuha ako ng pera. Ay, naisipan ko na. Naalala ko sinabi ni Javier. Madali siyang magalit. Mahina ang utak, malakas ang katawan. Lalo na sa matematika, wala siyang alam ni Katiting. Bibigyan kita ng problema sa matematika. Kung masasagot mo ito, hindi ko na pag-uusapan ang paglabag mo. Una, hindi ako lumabag. Pangalawa, ang marka sa matematika at espesyal na paligsahan sa sports, walang koneksyon, di ba? Sige. Numero 14, Maya Santiago, tumanggi sa dagdag na pagsubok. Una, ideklara siyang lumabag. Mabuti. Tangang bata, nahuli na siya. Hintayin mo lang. Walang makakatalo sa iyo sa sports pero sa matematika, papatayin kita sa larong ito. Sumama ka sa akin. Tapos na ang paligsahan, ano pa ang ginagawa nila? Ang demonyong problema na gawa ni Andres Mercado, nakilala bilang pinakamahirap na problema sa matematika sa Universidad ng Hilagang Lungsod, hindi ako naniniwalang masosolve mo yan. Palaging mahina ako sa matematika. Kung mahirap ang problema, siguradong hindi ko masosolve. Bahala na. Para makita si Andres, kailangan kong gawin ang lahat. Hindi tinatanggap ng Universidad ng Hilagang Lungsod ang mga mahihina sa matematika. 3 minuto na lang. Kung hindi mo masosolve, umalis ka na. Hindi ba't ito ang problema nun na ginawa ni Andres? Mahina talaga. Ni hindi mo maintindihan ang problema. Hindi ka bagay sa Universidad ng Hilagang Lungsod. Mas mabuti pang umuwi ka na lang. Ginamit niya ang problema ko para paghirapan si Maya. Buti na lang na pag-aralan na namin yan ni Maya ng paulit-ulit. Hindi ko alam kung gaano niya naaalala. Andres Mercado, alam mo ba, mula nang umalis ka, bawat problema mong ginawa, bawat solusyon, sinubukan kong gayahin ang paraan mo ng pag-iisip. Lahat ng sagot ay matagal nang nakaukit sa isip ko. Maya, ginaya mo pala lahat ng solusyon ko. Talagang hindi mo nakalimutan ang bawat sandali. Naku po, ang estudyanteng to, ang galing, talento sa lahat ng bagay, 7 solusyon. Ito ang pinakamahirap na kilalang problema sa Math Olympiad sa Universidad ng Hilagang Lungsod. Andres, alam kong ikaw ang swerte ko. Hoy, tingnan natin. Maya Santiago, pumasa ka sa pagsusulit. Oo nga. Maya Santiago, pasado sa pagsusulit. Ginoong Castillo, ano po ang gusto ninyong ipagawa? Maghanap ng paraan para kanselahin ang marka ni Maya sa pagkakataong ito, ang marka, at pilitin siyang mag-retake. Pero ang marka ni Maya Santiago ay nakikita ng lahat. Kahit mag-retake, hindi bababa. At kung malaman ng inspection team, wala na ako. Tigilan mo ang mga salita mo, gawin mo lang, may plano ako.
Umalis ka, ibigay mo ang pera sa lahat ng mga athlete na kasali. Sabihin mo sa kanila na gumawa ng lahat ng paraan para pigilan si Maya. Hindi dapat siya magkaroon ng pagkakataon na makausap si Andres Mercado. Kontestanteng numero 15, Maya Santiago, ang marka mo sa matematika ay kahit papaano nakapasa, pero ang marka sa sports ay pinagdudahan. Kailangan mong mag-retake. Pwede akong mag-retake, pero dapat kong siguraduhin na sa pagkakataong ito kung ako ang magiging una ay pasado ako. Siyempre, dapat mong maabot ang minimum requirement ng Universidad ng Hilagang Lungsod. Para sa mga babae sa 400 meter, ang pinakamababang marka ay dapat nasa loob ng sakto 0.5 segundo. Sige, tinatanggap ko. Ang tingin nila ay kakaiba. Ay, hindi importante ang mga iyon. Ang target ko ay isa lang, magiging una ako. Handa. Bakit siya nauna, Mandaya? Kung hindi makahabol, gumagamit ng masamang paraan. Ang mukha ng Universidad ng Hilagang Lungsod ay napahiya ninyo. Bakit nagkakapit-kapit sa kompetensya? Nabaliw na ba? Siguro ang mga manlalaro, nalaman na hindi sila makakapantay sa kalaban? Gusto lang ibagsak ang iba? Panlilin lang. Hindi ito aksidente, pero ito ay target, ang plano para sa Maya Santiago. Katulong Reyes, kailangan ko ng tulong mo. Kontakin ang inspection team, sige. Andres Mercado. Bitawan. Panlilin lang. Paano siya napakabilis? Agad na nakahabol. Sige. Paano posible ito sa ganitong sitwasyon? Paano sa loob ng 1 minuto makapag-sprint ng 400 meters? Posible ba ito para sa tao? Ngayon, naipasa ko ba? Ako, Kami ang inspection team ng paaralan. Sa inyong lugar, may mga nahuli sa paglabag sa kompetensya. Sumama sa amin. maling akala. Ito ay maling akala lang. Basura, mga basura. Paano nila dinala ang tao? Ay tara, tingnan, lakad. Hindi mali. Maya, 10 taon kitang hinintay. Sa wakas, natupad mo ang pangako na makapasok sa Universidad ng Hilagang Lungsod. At ang confidentiality agreement ko ay mag-e-expire na rin ngayong araw. Sa wakas, masasabi ko na ng harapan ang nararamdaman ko. Professor K, yung 100 milyon na sponsorship mula sa pamilya Zhao na i-transfer na sa account. Ang patriarch ng pamilya Zhao ay nais makipag-dinner sa inyo para magpasalamat dahil ginawa niyong honorary student ang kanyang anak. Hindi na kailangan sabihin mo sa kanila na maglaan ako ng oras para kumain kasama nila ng simpleng hapunan, pero hindi ngayong araw. Sige, Professor K, pero may problema sa isang data sa laboratorio. Baka kailanganin pa kayong pumunta roon ng personal. Sige. Pupunta na ako agad. Pakisabihan mo si Maya na makipag-dinner sa akin mamayang gabi sa Rose Restaurant. Huwag kayong mag-alala, Professor K. Sa mga nakaraang taon, paulit-ulit niyo siyang binabanggit, si Jengesan Maya Santiago. Ngayon, sa wakas, kayo na mismo ang magsasabi sa kanya. Sa wakas, magkakatuluyan din ang mga tunay na nagmamahalan. Jieng G. Santiago, ako ang assistant ni Professor Andres Mercado. Nais niyang anyayahan kayo para sa dinner mamayang gabi sa Rose Restaurant para maghapunan. Hindi ko kilala si Professor Andres Mercado. Huwag mo na kayong magmadaling tumanggi. Matagal na kayong magkakilala ni Professor Andres Mercado. Ulitin mo, hindi ko kilala si Professor Andres Mercado. Huwag kang magpakapamilyar sa akin, Jingan Santiago. Jieng Santiago. Bakit kaya tumanggi si Genang Santiago? Tinanggihan ni Maya. Hindi naman. Nakalimutan na siguro niya ang napag-usapan natin. Andres. Sampung taon na tayong hindi nagkita, Andres. Sobrang namiss kita. May sasabihin akong magandang balita. Pumasa ako sa Universidad ng Hilagang Lungsod, kahit nasa sports scholarship lang, pero natupad ko na rin ang pangako natin noon. Hindi mo alam kung gaano ko inaasam ang araw na ito. Sa wakas, magkakasama na tayo sa iisang universidad. Ako rin inaasam ko ito. Andres, nitong 10 taon naisip mo ba ako? Oo. 5 taon na ang nakalipas, inaasam-asam ko na ang muling pagkikita natin, kaya narito ako ngayon. Para pakasalan ka. Maya, may isa pa akong gustong sabihin sa'yo.
Sige, sabihin mo. Nakikinig ako. Ang gusto kong sabihin ay medyo may narating na ako kamakailan. Maya, Parang malagkit na tayo itong tao. Hindi ko matanggal-tanggal. Maya, sumakay ka na. Ngayong gabi ay ang salo-salo para sa pagpasok mo sa kolehiyo. Sir Victor, naghihintay na sila. Andres, tara na. Sumakay na tayo. Tara na sa bahay. Ikaw si Andres Mercado, di ba? Matalik na kaibigan ni Maya nung bata pa siya. Ngayong gabi, ang salo-salo para sa pagpasok ni Maya sa kolehiyo ay napakahalaga. Inaasahan ko na, magpapakita ng magandang asal. Huwag mong sabihin ang mga bagay na hindi dapat sabihin. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo maintindihan, ikaw, isang mababang antas na teaching assistant, ay naglakas loob pang makipag-agawan sa akin para sa Maya. Sabihin ko sa iyo, Maya ay para sa akin. Huwag kang magpakababa at sumunod sa kanya. Maya, balak ko sanang sabihin sa iyo ang katotohanan ngayon. Pero nasira ang mood dahil sa taong itong nakakainis. Sa susunod na lang. Andres, sumakay ka na. Hindi ko inakala na Andres Mercado talagang nagpadala ng kasalang handog. Kapag tumanggi kami sa kanya ngayon. Pero kami ay kasalukuyang nagtatrabaho ng malapit sa Andres Mercado. Pero ang paghahanap buhay ko ay para lamang mabigyan ng magandang buhay ang Maya. Papa, Sir Victor po. Andres, napakataas mo na. Sir po. Ano ito? Ito ay mula sa Andres Mercado, kasalang handog para sa Maya. Kamakailan lang ay nakipag-ayos ang tatay ko kay Andres Mercado. Sabi nila, si Andres Mercado ay isang taong hindi madaling lapitan, taong eksperimento lang ang nasa isip. Sa paligid niya, wala siyang kasamang babae, kahit lamok na babaeng wala. Nagpadala siya ng dot? Naiintindihan ko na. Si Andres Mercado ay tiyak na dahil tinanggihan niya ang imbitasyon ng tatay ko ngayon. Alam niyang ngayon ay balak kong magtapat ng nararamdaman kay Maya, kaya't nandito siya para tumulong. Kung ganito ang sitwasyon, Maya, sa mahabang panahon, alam mo naman ang nararamdaman ko sa'yo, di ba? Maya Santiago, pakakasalan mo ba ako? Javier, anong ginagawa mo? Sabi nila si Andres Mercado ay matagumpay na sa murang edad. Baka naman. Javier, ikaw ba talaga si Andres Mercado? Sa totoo lang, nakatulong din si Professor K sa akin. Kaya mas mabuti kunin ko ang pagkakakilanlan niya. Sigurado ako na hindi siya magagalit sa akin. Dahil nga ako ang estudyante niya sa ngalan. Ginoo. Maya, sa totoo lang, ako si Professor K. Sino ang nagsabi na ikaw si Professor K? Andres Mercado. Sinabi ko sa iyo kanina, huwag mong sabihin ang mga bagay na hindi dapat sabihin. Maya, bakit mo dinala ang isang assistant na nasa mababang posisyon? Sapat na ba ang sinasabi mo? Javier Castillo, pakinggan mo ako. Hindi ako magpakasal sa iyo kahit na ikaw si Professor K. Maya ay nakapasa sa Universidad ng Hilagang Lungsod. Ito ay isang bagay na dapat ikinagagalak. Tama? Sa tingin ko, ang isip ni Maya ay hindi pa siguro bigyan siya ng panahon para mag-isip-isip. Ngayon, ang kumpanya ay nakapirma pa ng isang bagong patent. Sa hinaharap ang pamilya Santiago ay magpupunyagi sa larangan ng digital. Ito ay dalawang magandang bagay na nangyari, tama? Maya, ikaw at si Javier dapat sumama kay Mr. Santiago para uminom. Mr. Santiago, may problema ang patent na iyon ay isang bitag na ginawa ng pamilyang Lee. Ginamit nila ang patent para pasok sa network ng pamilya Santiago at ninakaw ang key. Papa, anong nangyari? Nahack ng pamilya Lee ang kumpanya. Nakuha ang encryption key. Kapag nalik ang impormasyon, kakatayan tayo ng napakalaking penalty. Posibleng mabangkarote ang pamilya Santiago. Ano? Grabe ang lakas ng loob nila. Ang Lee at ang Santiago matagal na nag-aaway. Hindi ko inakala na gagawa sila ng move habang close ang collaboration namin sa kay Professor. Mukhang handa sila ngayon. Malaki ang naitulong ni Victor Santiago sa akin. Ngayon, nahihirapan siya. Hindi ako dapat manatiling walang kibo.
Huwag kang mag-alala, Uncle. Ako ang bahala sa problemang ito. May paraan ka. Siyempre, isang utos lang galing sa akin. Lahat ng prominent families sa North City ay susunod. Hindi pa ba sapat para sa simpleng problemang ito? Pero pagkatapos nito, Maya, hindi na siguro ako tatanggihan. Nag-impersonate sa akin at naghangad pang pakasalan si Maya. Hindi mo na kailangang gumawa. Ako ang magliligtas sa pamilya Santiago. Andres Mercado, isa ka lang low-level teaching assistant. Paano mo nagawa magsalita ng ganito? Sira ba ang utak mo? Kaya nga, angkop lang sa'yo maging low-level teaching assistant. Sige, kung ganito ang gusto mo, subukan natin. Bigyan kita ng chance para makita rin ni Maya ang pagkakaiba natin. Hoy, ipatawag mo lahat ng IT personnel ng pamilya Zhao. Hanapin ang encryption key ng Santiago. Andres, bakit mo tutulungan ang pamilya Santiago para bayaran ang utang na loob? O dahil sa akin? Maya, nalaman ko kung nasaan ang encryption key. Pero, maaring kailangan mo sumama sa akin sa rescue mission. Gusto mo bang sumama? Gusto ko. Ano ang kailangan kong gawin ngayon? Nagtatag kami ng isang hacker group kasama ang ilang mga kaibigan. Natukoy nila ang IP address na ginamit sa pag-atake sa pamilya Santiago. Sa huli, na-trace namin ito sa isang villa sa labas ng lungsod. Maya, kailangan kitang kasama para mabawi ang susi. Sige, umalis na tayo ngayon. Sige, tara na. Kuya Jang, dito na. Tama, ang huling aktibong lokasyon ng IP na yon ay nasa loob ng bilang ito. Sige, magbibigay na ako ng mga gawain. Kayong dalawa ang bahala sa pagbabantay sa paligid. Bantayan ninyo ang mga kahina-hinalang tao. Sabay, gamitin ang computer para i-hack ang villa at tulungan kami ni Maya. Naintindihan. Maya, kailangan kitang kasama para tumagos sa loob ng villa. Bago nila makrak ang susi, kukunin natin ito pabalik. Sige. Sige, tara na tayo. Sino? Hala, may pumasok sa villa. Maya, umalis ka na. Ako na ang bahala sa kanila. Eto, hindi ba ito yung tirador natin nung bata pa tayo? Buti na lang at dala ko pa itong tirador. Hindi ko kaya itapon, laging kasama ko. Sakto ngayon magagamit na. Nahanap na nila ang lokasyon ng susi. Nasa living room lang. Tara, bilisan natin. Sige, alis na. Nahanap na, narito na. Ibalik ang kuryente sa sala. Nandoon. Mabilis tawagan ng Panginoon ng bahay. Cellphone. Pumasok na ang mga Chin. Gusto nilang nakawin ng susi. At tandaan na ipaalam sa Panginoon ng bahay, sa itaas, may halimaw na may kakaibang lakas na pumunta sa itaas. Naintindihan. Kung makuha nila ang susi, malalagot tayong lahat. Panginoon. Itinago nila ang hard drive sa loob ng naka-embed na safety deposit box. Ito ay ipagkakatiwala ko, ako na. Nahanap na. Tama, ito na. Agad na maipapadala ang datos, siguraduhing makrak ito sa loob ng 10 minuto. I-crack ang lahat ng datos
Kasabay nito, burahin ang lahat ng bakas ng susi ng pamilya Chin. Siguraduhin ang server ng pamilya Lee ay atakehin at maparalisa. Dapat siguradong masira ang server ng pamilya Lee at maparalyze ang atake nila. Sige, Andres. Nakuha natin. Naresolve na ang problema ng pamilya Santiago. Andres, umalis na tayo. Huwag magmadali. Gusto nilang lipulin ang pamilya Santiago. Paano natin sila palalampasin ng ganun-ganun lang? Maghanap pa tayo. Tingnan natin kung makakahanap tayo ng mas malubhang ebidensya para mabigyan sila ng nakamamatay na suntok. Sige, para maranasan din nila ang sakit. Mga hayop na ito ng pamilya Lee, talagang walang konsensya. Andres, paglabas mo, huwag mong kalimutan ang hard drive. Ang pamilya Lee ay tunay na mga hayop. Hindi lang sila naglalagay ng pera, marami pa silang illegal na. Bakit nawala ang signal? Maya, hindi naligtas dito. Bumaba ka muna at sumama sa kanila. Sa loob ng 3 taon, ang ebidensya ng 30 bilyon na money laundering ay sapat ng ikulong sila. Sige. Alis na. Ang galing talaga. Hindi ko inakalang ang paghihiganti ko sa pamilya Santiago ay sasabotahin ninyong dalawa, mga batang walang alam. Pero ngayon, dito na matatapos ang lahat. Pakawalan mo sila. Imposible. Maliban na lang kung mamatay kayong dalawa kasama nila. Ikaw pala yung babaeng malakas ng pamilya Santiago. Naalala kita. Pero hindi kakayanin ng isa ang marami. Ngayon, dito ka rin mamamatay. Sugod! Hindi makakaya ng isa ang marami. Mamamatay ka rin dito ngayon. Sugod! Andres, ang braso mo. Maya, napakarami nila. Ako na ang haharang sa kanila. Umalis ka na. Hindi pwede. Sabay tayong aalis. Noon, nangako tayo. Magiging magkaibigan tayo habang buhay. Kung kailangan, sabay tayong mamatay. Nasa bingit na kayo ng kamatayan. Ang dami niyong sinasabi. Pero ayokong maging kaibigan mo. Andres Mercado, wala kang magagawa. Dapat tayong magkasama. Sumama ka sa akin. Aakalain mo pang tumakbo. Panaginip lang yan. Ano pang hinihintay ninyo? Sugod! Ang unang makakahuli sa kanya ngayon, dodoblehin ang premyo. Habulin ninyo siya! Kung hindi ninyo siya mahuli ngayon, mamamatay kayong lahat. Maya, bilisan mo. Puno ng mga tauhan nila sa labas. Hindi tayo makakatakas kung isasama mo ako. Huwag, Andres. Huwag kang magsasalita ng ganyan. Makakaalis tayo dito. Ang dami ng nawalang dugo mo. Kailangan kong pigilan agad ang pagdurugo mo. Andres, kapit lang, kapit. Siyempre naman, kailangan ko pang... Nandyan lang sila sa harap. Maya, umalis ka na. Ako na ang haharang sa kanila. Takbo, tuloy-tuloy lang kayong dalawa. Dito kayo nagtatanghal ng drama ng magkasintahan. Walang makakatakas ngayon. Sugod! Andres, huwag kang matakot. Dadalhin kita sa ospital ngayon. Maya, kagabi, malaking pangyayari ang nangyari sa pamilya Santiago. Saan kayo nagpunta? Huwag na kayong magsalita. Kailangan nating magpasalamat ng lubusan kay Javier. Kung hindi dahil sa hacker team ni Javier na tumulong sa atin para pigilan ang pamilya Lee na nakawin ang ating encryption key, wala na ang pamilya Santiago. Ngayon, alam mo na ang pagkakaiba sa pagitan natin isang mababang teaching assistant. Bilang si Professor K, ang maliit na problemang ito ng pamilya Santiago ay walang kahirap-hirap para sa akin. Maya, bakit ka hindi nagsasalita?
Nabighani ka na ba? Kung talagang nagpapasalamat ka, pakasalan mo na lang ako. Tumalikod ka. Maya, paano mo kinakausap ang tagapagligtas ng pamilya Santiago? Tatay, anong tagapagligtas? Siya ba? Kagabi, ako at si Andres ang magkasamang pumasok sa villa ng pamilya Lee at nakipagtulungan sa pulisya para arestuhin silang lahat. Wala namang kinalaman dyan si Javier Castillo. Mr. Santiago, totoo ang lahat ng sinabi ni Maya. Javier, ano ba ang nangyari? Nagsisinungaling ka, Andres Mercado, bilang isang mababang teaching assistant. Paano mo magagaya ang hacker team ko? Ni hindi mo nga mahahanap ang lokasyon ng key? Hindi mo talaga malulutas ang problema ng pamilya Santiago. Sino ang nagsabing hindi ko kaya? Huwag kang magmalaki. Tingnan mo ang pagkakaiba sa pagitan natin. Paano kung ako si Professor K? Andres, huwag mong gagamitin ito para biruin ako. Mr. Santiago, hindi ko sinasadya na itago ito. Sumali ako sa isang 5 taong research project, kaya napilitan akong gumamit ng pangalang K. Ngayong tapos na ang termino, saka ko lang masasabi sa inyo. Ikaw talaga? Ganun pala. Ano, si Andres pala si Professor K? Ibig sabihin ba, Siya ang nag-imbita sa inyo para mag-dinner ngayong gabi sa Rose Restaurant? akala ko, nagkamali pala ako ng pag-intindi kay Andres. Ah, ganun pala. Ano? Hindi pwede yon. Ikaw talaga si Professor K? Ikaw si Javier Castillo, di ba? Sinabi sa akin ng assistant ko, ikaw ang isa sa pinakabagong estudyante kong na-accept sa grupo. Ngayon, nakita kong hindi maganda ang ugali mo, kaya tanggal ka na. Maya. Pagkatapos nating mag-graduate, pakakasalan mo ba ako? Iaalay ko ang buhay ko para protektahan ka. Oo, gusto ko. Pa, hindi ka ba tutol, di ba? Nakuha na ng puso mo ang puso niya. Ngayon mo lang naalala na magpaalam sa akin. Pa, Anak, basta't masaya kayong dalawa. Payapa na ang puso ko. Andres, isa lang ang anak kong babae. Kung saktan mo siya, hindi kita patatawarin. Tito Victor, kahit mawasak ang katawan ko, hindi ko hahayaang si Maya ay magdusa kahit kailan. Hanggang ngayon, tito pa rin ang tawag mo sa akin? Pa, Andres, sa wakas nakuha ko rin ang gusto ko. Masyado akong masaya ngayon. Pagkatapos nating ikasal, gusto kong mag-alaga ng pusa. Tapos, aso rin. sige, basta gusto mo, kahit ano, mag-alaga tayo. Ako ang bahala sa gastos. Oo, walang problema. Pagdating ng panahon tayo. Maya! Maya! Maya, anong nangyari sa'yo? Maya. Maya, kapit lang. Maya, nandito lang si tatay para sa'yo. Kumusta na si Maya? Nakalaso ng pasyente, lubog na ang lahat ng organo niya. Sa kasalukuyang teknolohiya namin, hindi pa namin matukoy kung anong klaseng virus ito. Kung hindi pa rin namin ito matuklasan, maghanda na kayo para sa huling paglilingkod. Hindi pwede yun. Kahapon ay maayos pa siya. Ang katawan ng anak ko, palaging malusog. Mali ang diagnosis ninyo. Sige, usisain ninyong mabuti. Mga kamag-anak, kumalma kayo. Naiintindihan ko ang nararamdaman ninyo, ngunit malinaw na malinaw ang resulta ng pagsusuri. Hindi ako naniniwala. May paraan pa, di ba? Doktor, ano man ang gawin ninyo, kailangan ninyong iligtas ang anak ko kahit magkano ang gastusin. Nakikiusap ako sa iyo, Doc. Pakiusap, Doc. Doktor! Tatay, Doktor! Andres, 3 araw ka nang hindi natutulog. Umuwi ka muna at magpahinga. Hindi ako aalis. Kapag nagising si Maya at wala ako, matatakot siya. Maya, anong nangyayari sa'yo? Maya, doktor!
Doktor, bilisan nyo. Doktor, Ika-siyam na beses na itong critical condition niya. Hindi na magtatagal ang pasyente. Maghanda na kayo. hoy doktor, subukan nyo pa, may iba pa bang paraan? Hoy, anong ginagawa mo? May reaksyon na si Maya. Doc, nagmamadali lang ako. May paraan ka ba? Pakiusap, iligtas mo si Maya. Doktor, kahit anong paraan ang gamitin mo, basta maligtas mo lang ang anak ko. Kayang tuparin ng pamilya Santiago ang anumang kondisyon. Seryoso ka ba? Ang boses na to. Ikaw si Daniel Salazar? Tama. Ako nga. Nahimatay si Maya. Ikaw ang may kagagawan sa likod nito? Oo man o hindi, hindi na yan mahalaga ngayon. Ang mahalaga, ako ang tanging tao sa mundo na makakapagligtas kay Maya Santiago. Kung hindi, mamamatay lang siya. Daniel Salazar, ikaw... Victor Santiago. Ilang taon na tayong naglalaban, ngayon sa huli, napahamak ako dahil sa anak mo. Hindi mo lang winasak ang pamilya Salazar, naging wanted pa ako. Ngayon, kung ayaw mong mamatay si Maya Santiago, kailangan mong tanggapin ang kondisyon ko. Daniel Salazar, wala kang hiya. Sabihin mo ang kondisyon mo. Simple lang ang kondisyon ko. Una, tanggalin ang pangalan ko sa listahan ng mga wanted. Pangalawa, lahat ng stocks ng pamilya Santiago at liquid assets, akin na lahat. Daniel Salazar, nananaginip ka. Sige, kung ganoon, panoorin na lang ninyong mamatay si Maya Santiago. Daniel Salazar, ibigay mo ang antidote. Kung hindi, sa tingin mo ba makakaalis ka ngayon? Sige, suntukin mo ako. Matanda na ako, malapit nang mamatay. Kung isasama ko pa ang anak mo, sulit na yun. Ikaw, Andres Mercado. Bitawan mo si Daniel Salazar. Lumabas ka na. Ikaw, Andres Mercado. Bitawan mo si Daniel Salazar. Lumabas ka. Tatay, ang pamilya Salazar at pamilya Santiago matagal nang magkaaway at siya pa ang pumatay kay Maya. Hindi niya talaga gustong iligtas si Maya. Kahit sino pa yan, basta maliligtas niya ang anak ko, ibibigay ko ang lahat. Gusto mo bang mamatay si Maya? Tama, bawat segundo na hinahadlangan niya ay dagdag na panganib para kay Maya. Gusto lang niyang mamatay si Maya. Daniel Salazar, huwag kang manggulo dito. Tatay, huwag kang makinig sa kanya. Hindi ako ang tatay mo, Andres Mercado, umalis ka. Dapat hindi kita tinulungan noon, ikaw ang dahilan kung bakit nasaktan ng anak ko. Tatay, nagdala ka ng kaaway sa bahay, magsisisi ka. Tatay, ano ba yan? Maya, Huwag kang mag-alala. ililigtas ka namin ni tatay. Andres Mercado, umalis ka. Dapat hindi ko sana tinulungan ka noon. Ikaw ang dahilan ng nangyari sa anak ko. Tatay, nagpasok ka ng lobo sa bahay, magsisisi ka. Victor Santiago, hindi ko inakala na matalino ka. Tinanggap ko ang mga kondisyon mo, pero ang anak ko ngayon, hindi pa gumagalaw. Paano ko mapagkakatiwalaan ka? Huwag kang mag-alala. Gagalawin ko siya. Sigurado ka? Oo. Sige, kapag nagising ang anak ko, tutupad ko ang pangako ko. Kasunduan, makalipas ang 2 araw aakyat ako sa bundok para kunin ang gamot. Sa oras na iyon, sumama ka, Victor Santiago, para makita mo. Hindi ko inakala. Matagal na akong nakikipagtunggali sa Victor Santiago. Alam ko na ang kahinaan niya, ang anak niya. Dapat noon pa, 10 taon ang nakalipas. Dinakip ko siya. Pinilit ko siyang ibigay ang lahat ng ari-arian sa akin. Buti hindi pa huli, pero ikaw ang dahilan ng naging palaboy ako. Hindi ko basta-basta palalampasin ang ginawa mo. Makalipas ang 2 araw, iyon ang katapusan mo. Victor Santiago, sinabi ko na sa'yo, hintayin mo ako sa ibaba. Pero sumunod ka pa. Para lang maghintay sa'yo, naglakad ako sa daan ng bundok ng 1 oras. Dito ka lang maghintay. Hindi pwede, dapat makita ko mismo ang punong magsasaka ng bundok maputi para mapanatag ako. Malapit na. Bilisan mo. Sandali, hintayin mo ako.
Kung hindi para patayin ka, hindi ko ipapakita sa iyo ang punong magsasaka ng bundok maputi mismo. Daniel Salazar, huwag mong saktan ng Maya Santiago. Katapusan mo na. Daniel Salazar, pinangahasang saktan si Maya. Tapos ka na. Andres Mercado, anong ginagawa mo rito? Kaya pala ikaw at si Victor Santiago ay nagtutulungan para lokohin ako. Papatayin kita. Ikaw ang naglason kay Maya. Isang batang walang modo. Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Wala bang nagturo sa'yo ng tamang asal? Lumabas ka. Paano mo nagawa yan? Naipit mo ako. Hindi lang kita ipipit, bubugbugin pa kita. Anong gagawin mo? Ako ang punong magsasaka ng bundok maputi. Sinusuportahan ako ng pamilya Salazar. At ngayon ay ganap na ang aking kapangyarihan. Ako'y may katawang hindi masusugatan. Ikaw. Ganap na ang kapangyarihan mo, no? Ikaw, traidor ka. Kung may lakas ka ng loob, harapin mo ako ng patas. Binata, pakawalan mo ako. Ano ang gusto mo? Ibibigay ko sa'yo. Nilason mo ang minamahal ko. Nasa ospital siya ngayon, naghihingalo. Gusto kong iligtas mo siya. Kung mamatay siya, hindi na rin ako mabubuhay. Bago ako mawala, siguradong isasama ko ang pumatay sa kanya. Naiintindihan mo ba? Ano? Salot ka. Nagkamali ako at nasaktan ang minamahal ng binata. Binata, isama mo ako para iligtas siya. Sige, tara na. Kung alam ko lang sana, hindi ko gagamitin ang lason na ito. Anong klaseng lason ito? Ang lason na ito ay tinatawag na pana ng pag-ibig. Kapag pumasok na sa baga, lalamunin nito ang ugat ng puso at magiging isang dugo ang lamang ito. Base sa oras, isang araw na lang ang natitira. Ano, hindi ba may paraan para malunasan ito? Meron namang paraan. Basta uminom lang ng dugo mula sa puso ng taong pinakamahal niya para maprotektahan ang ugat ng puso. Saka lang may pag-asa. Kunin mo na ang dugo sa puso ko. Ang dugo mo? Pero kailangan kong sabihin muna ang kondisyon. Kung kayong dalawa ay magkaibigan talaga, pareho kayong mabubuhay. Pero kung ikaw lang ang may gusto, siya ang mabubuhay, ikaw ang mamamatay. Kung wala kang nararamdaman, pareho kayong mamamatay. Wala nang paraan para iligtas kayo. Tama na ang chat. Kailan tayo magsisimula? Akala ko ba isang romantiko ka pala? Halika, kunin na natin ang dugo. Gusto ko ring malaman kung ano ang magiging resulta para sa inyong dalawa. Andres. Maya, tama ang pinili mo. Dapat kang gumising. Maya, kailangan mong gumising. Maya, dapat kang gumising. Tatay Andres, bakit kayo nandito? Maya, gising ka na. Sino siya? Maya, halos mamatay ako sa takot. Para lang akong natulog. Andres, bakit nasugatan ka? Walang problema, oh. Andres, para lang mapainom ka ng dugo ng puso para magising ka. Tatay, huwag mo na sabihin. Dugo ng puso. Andres, huwag mo ako pigilan. Sasabihin ko talaga ngayon. Simula noong 10 taon na ang nakalipas, namatay ang nanay ni Maya. Naging pasaway si Maya. Noon palang kinabahan ako sa kinabukasan niya at sa pag-aasawa niya. Ngayon, nakita ko na ngayon ang pagmamahal ninyo sa isa't isa. Tatay, kaya't lubos na ako'y napanatag. Tatay,
Andres, masakit ba? Kasalanan ko. Ako ang dahilan. Huwag kang umiyak, magiging pusa ka na, hindi kasalanan mo. Si Daniel Salazar ang may kasalanan, matagal na niyang plano. Gusto niyang saktan ka. Hindi mo kasalanan. Tatay, nasan si Daniel Salazar ngayon? Gugulpi ko siya. Anak, hindi mo na magagawa. Marami ang kasalanan niya habang buhay sa kulungan siya. Napakaswerte niya. Ano ang nangyari sa Daniel Salazar? Hindi importante. Basta't hindi na makakapinsala sa atin, yun ang importante. Maya, hindi ko gustong mapasok ka sa peligro. Andres, samahan mo si Maya. Andres Mercado, hindi ba't tanga ka? Pinakuha ka ng dugo ng puso at kumuha ka? Malapit 3 araw kang walang malay. Gusto ko na ring sumunod sa'yo. Hindi ko papansinin ang sinasabi mo. Pero sa hinaharap kapag sinaktan mo ang sarili mo, hindi kita gusto. Wag. Sige, papayag ako. Sa hinaharap, hindi na ako sasaktan ng sarili ko. Ayos na. Tingnan mo ang sugat mo. Andres Mercado. Dali, pakita mo sa akin ang sugat mo. Andres Mercado. Tulong. May doktor ba dyan? Tulong. Ayos ka lang ba? Kanina. Magsalita ka. Kung hindi, tatawag na ako ng doktor para tingnan ka. Kung sasabihin kong gutom lang ako, bumaba ang asukal sa dugo ko. At hinimatay? Magagalit ka ba sa akin? Andres Mercado, gago ka. Grabe, kinilabutan ako sa ginawa mo. Sige na, pangako Maya, hindi na ako magpapakilabot sa iyo. Ha, ikaw may susunod pa? Pasensya na, Andres. Nasaktan na naman ba kita? Hindi pwede. Tatawag na ako ng doktor para tingnan ka. Andres Mercado, manyakis ka. Ang bango, ang lambot. Tingnan mo ang groom. Lapit ka pa. Maganda. Tingnan mo ang camera. Maganda, okay na. Andres, suntok mo ako. Hindi ba ako nananaginip? Hindi ko inakala. Pagkatapos ng kolehiyo, makapagpakasal sa'yo. Sinabi ko lang, suntok mo talaga ako? Totoo, nagpakasal tayo. Simula ngayon, hanggang sa katapusan ng buhay. Ikaw ang asawa ko habang buhay. Sa kolom ng spouse mo, lagi ang pangalan ko. Ako. Hindi ako magaling magsalita tulad mo. Kahit ano, simula ngayon, ikaw ang tao ko. Kung magkakagusto ka sa iba, hindi ko nakukunin. Itatapon kita sa maduming kanal. Hindi ka makakaakyat. Maya, sa buhay ko, ikaw lang ang mamahalin. Pero pagdating sa maduming kanal, naalala ko, binato mo sa iyo ang lata para mawala ang uhaw. Naging basang sisiw ako. Hindi ba hinayaan ko kayo magbalik ng pambawi? Ano ba, simula ngayon, binabalik ang nakaraan? Sige, kasalanan ko lahat. Ang asawa ko, matalino at malakas. Hindi magkakaroon ng problema. Mas mabuti na. Tara. Andres, ito ba ang sorpresa mo? Gusto mo? Napakaganda. Pero ang fireworks ay masyadong maikli. Isang sandali lang. Pero kasama ko kayo hanggang sa katapusan ng buhay. Andres, buti na lang kasama mo ako. Hindi lang nasira ang plano ng pamilyang Lee, kasama na nagligtas. Maraming tao. Dahil kasama tayo, nagpanata. Simula ngayon, kasama sa hirap at ginhawa, kasama sa tagumpay at kabiguan.